Kwento ni Henyo. Panahon ng 1984. Lugar, Nangaklan. Ang mga magulang ni Henyo ay nasa lahi na ng mga manggagamot, mga antingero. Subalit sa dami nilang magkakapatid, siya lamang ang nagkaroon ng interes upang aralin ang kaalaman na meron ng kanyang nanay at tatay. Siya na lamang ang nag-iisang nanatili sa kanilang tahanan kasama ang kanyang mga magulang na unti-unti na ring tumatanda, habang ang kanyang mga kapatid naman ay nagkaroon na ng sariling pamilya. Hanggang sa isang araw, habang abala si Henyo sa kanyang kinaugaliang paghahanap ng mga agimat, nagawi siya sa isang masukal na burol kung saan ay paulit-ulit niyang binabalikan ng isang magandang uri ng gamit na manggagaling sa isang ahas na dalawang ulo. Nabibihira lamang ang taong may tangan nito, kaya naman paulit-ulit niya yung binabalikan na kahit na anong uri man ang usalang kanyang gamitin ni hindi niya yun mapaamo-amo. Nabigla na lamang nawawala sa kanyang harapan, pabulong pangwika ni Henyo habang nandoon siya sa burol na yon. Tanggapin mo na ako bilang tagapangalaga mo. Wala naman ako masamang layunin sa'yo. Ang gusto ko lang magkaroon din ako ng gamit ng tulad mo. Pero bakit ang ilap-ilap mo pa rin sa akin? Nagdadala naman ako ng alay sa'yo para lang mapaamo kita. Hanggang sa may marinig siyang kaluskos sa mga natuyong dahon na ang inaakala niya ay ang dalawang ulo na ng ahas na iisang katawan. Palakalang pala, makauwi na nga. Wala akong maihita rito. Maya-maya pa sa muli niyang pagbabalik sa kanilang tahanan, may 4 na pasyente ang kanyang itay. Ang isa roon ay kinukulam at ang isa naman ay nababati, habang ang dalawa naman ay ginagamitan ng palipad hangin. Sambit pang wika sa kanya ng kanyang itay. "O Henyo anak, kamusta naman ang lakad mo roon? Nagtiwala na ba sa'yo ang dalawang ulo ng ahas?" "Ay naku itay, pagpahanggang sa ngayon hindi pa rin sumasama sa akin. Napakasungit. Siya na nga itong alagaan, ayaw pa. Binibigyan ko naman siya ng alay na pagkain, pero wala pa rin tiwala sa akin para sumama." Ganyan talaga anak. Hindi lahat ng gugustuhin mo'y makukuha mo kahit na may pambihira ka ng usal na ginagamit para umamo sa'yo. Lahat ng nilalang dito ay mayroon ding kaisipan, mapa-espiritu man yan o kahit na anong uri pa man ng nilalang. Respetuhin mo ang kanyang pananahimik roon. Siguro sa ngayon ay wala pa siyang nakikita sa'yo at wala ka pang nagagawang maganda, kaya ayaw niya pang sumama. Ibiruin mo naman, puro pangangalap lamang ng agimat ang gusto mo. Ni ayaw mo man lamang manggamot rito. Siya nga ho pala itay. Bakit pa ho kayo tumanggap ng pasyente? Akala ko ho ba hihinto na kayo sa panggagamot? Paano kung makakahinto sa aking tungkulin? Ni ayaw mo man lamang akong tulungan. Hindi kaya ng konsensya ko na pabayaan lamang ang mga taong lumalapit sa akin. Tingnan mo nga ang kalagayan ng isang ito. Namamaga na ang buong katawan dahil sa pangkukulam na ginagawa sa kanya. Kaya kung ako sa iyo, Henyo, kalimutan mo na yung dalawang ulo ng ahas na yon. Hindi yon mapapasa iyo. Kung ako nga noon hindi rin sumama sa akin. Ikaw pa kaya? Grabe naman ho kayo sa akin itay. Malay naman ho natin. Baka sa akin sumama. Alam mo kasi anak, ang dalawang ulo ng ahas na yon ay alaga pa ng iyong mga ninuno. At dahil nga sa napabayaan ito, magmula nang pumanaw sila, bigla na lamang yung nawala at nagtungo sa burol na yon. Doon ay paminsan-minsan nagpapakita ang dalawang ulo ng ahas na kahit ng ibang taong nagagawi roon, madalas ay nagpapakita ito. Kaya naman magmula nang mawala ito sa pangangalaga ng iyong lolo, sinubukan ko rin siyang kunin, subalit ayaw sumama sa akin. Kaya yon din ang nangyayari sa'yo. Hayaan na lamang natin ang panahon na siya mismong kusang lumapit sa atin para alagaan siya at makatulong sa ating mga misyon. Halika't tulungan mo na lamang ako sa aking panggagamot kaysa magubos ka ng oras sa paghahanap ng gamit. Itulong mo na lamang yung lahat ng nalalaman mo para naman may pakinabang ka. Sige na nga ho itay, akin na ho yung dalawa. Ipinagpatuloy ng mag-ama ang kanilang panggagamot hanggang sa mapasapi ni Henyo ang isang mangkukulam na nagpaparaya sa kanyang hawak na pasyente. Sambit pang wika niya roon habang namimilipit ito sa pagdampi pa lamang ni Henyo sa daliri. Ikaw naman kukulam ka? Wala na kayong ginawang maganda kung di magpasakit sa mga tao tulad ng lalaking ito. Wala man lamang kalaban-laban sa ginagawa ninyo. Ako ang harapin mo ngayon. Tingnan lang natin kung hanggang saan ang kakayanan mo. Sabay karga ng mga buhay na salita na mas lalong nakaramdam ng pasakit ang mangkukulam at nang dahil doon, mas lalo pa itong nagalit na nagmatigas kay Henyo upang ipagyabang ang lahat ng kanyang napaslang.
Isa ka lamang langaw sa aking paningin. Bagitong manggagamot. 20 na ang aking napaslang. Kaya hindi mo ko kaya. Itigil mo ng ginagawa mong ito at pakawalan mo na ako. Ano? Ipinagyayabang mo pa sa akin ang mga napaslang mo? Ni hindi ka nga makawala sa aking spiritual na panali? Nakikita mo bang spiritual na espada sa aking kamay? Ito ang gigilit sa lig mo. Dahil sa sobrang kayabangan mong yan, ipinagmalaki mo pa talaga sa akin ang mga napaslang mo. Bibigyan pa sana kita ng pagkakataon. Pero dahil sa mga sinabi mong yan, diyan nagsimula ang mitya ng buhay mo. Dahil kung pakakawalan pa kita ngayon, maaaring madoble pang lahat ng pasakitan mo para bawian mo ng buhay. Itinarak ni Henyo sa may dibdibang spiritual na gamit, sabay gilit sa may leeg nito na naging dahilan ng pagpanaw ng espiritu ng mangkukulam, sambit pang wika ng kanyang tatay Roneo. Kung ganyan bang ginagawa mo anak, mas nakakatulong ka pa na mabawasan ang kampo ng kadiliman. Hindi yung inaaksaya mong oras mo sa paghahanap ng mga gamit, hindi mo naman napapakinabangan. Iitay naman, yun o yung hilig ko kaya hayaan nyo na lang ho ako. Ay naku kang bata ka, kung nabubuhay pa ang nanay mo, sigurado kung makakatikim ka ng matatalim niyang salita para magbago yung isipan mo. Patuloy na binago na lamang ni Henyo ang usapan na tungo ito sa isang kampilan na matagal nang inaalagaan ng kanyang itay na may mga nakasulat pa sa lingwaheng Latin. Kaya naman patuloy ang interes roon ni Henyo na mapasa kanya ito bilang karagdagan sa kanyang mga koleksyon. Magaling na kayong apat. Maaari na kayong umuwi. Mag-iingat kayo ha. Wag na wag ninyong tatanggalin ang mga pangontrang inilagay namin sa inyo upang hindi kayo pasukan ng itim na kapangyarihan. Lalo na yung mga palipad hangin na yan. O sige na. Marami pong salamat Mang Roneo. Pati na rin sa iyo Henyo. Sa Panginoon kayo magpasalamat at hindi sa amin. Sige na't makakauwi na kayo. Ano nga ba yung inaawitan mo sa akin anak? Ang itay naman oo. Kasasabi ko lang ho sa inyo. Imposible namang nakalimutan nyo kagad. Yung kampilang nakalagay sa gilid ng aking higaan. Alam mo anak na ang kampilang yan. Wala pa kayo ng mga kapatid mo noon. Kasama ko na yan at matagal na panahon ko rin ginamit. Lalong-lalo na sa aking kabinataan noon. Marami ng dugo ng aswang ang dumanak sa kampilang yan. Para ko na siyang nakababatang kapatid na hindi ko maiwan-iwan. Sa ngayon anak ay hindi ko pa maaaring ipagkaloob sa iyo ang kampilan. Siguro kung kinakailangan maaari. O kaya ay kapag pumanaw na ako, o pwede mo nang gamitin ang kampilan. Ganun ba yan kahalaga sa iyo, Itay? Oo naman anak, maraming laban ang ipinanalo ng sandatang yan at hindi pa ako nabigo. Mula noong maging aktibo ko sa pamamaslang ng mga aswang na nagkukuble sa mga borol. Ngayon ay naunawaan ko na ho, Itay. Sige ho, ipaubaya ko na muna sa inyo yan. Pero balang araw, mapapasakin din ang magandang sandatang yan. Kinabukasan, 3:00 pa lamang ng madaling araw ay gumising na si Henyo. Kagad itong nagtungo sa burol na may daladalang kandila. Ganun din ang pagkain na kanyang iaalay sa 2 ulo ng ahas. Pabulong pa niyang wika habang naglalakad. Siguro naman magiging magkaibigan na kami nito. Isang buong itim na manok para magkaroon na siya ng tiwala sa akin. Nang pagdating ni Henyo sa nasabing burol, itinarak niya ang kandila sa lupa. Sabay sindi ng posporo. At patuloy na nagbitaw ng mga panawag na usal na paghingi ng pahintulot upang mag-alay siya roon ng pagkain bilang tanda ng kanyang pakikipagkaibigan. Sabay padyak ng 3 beses sa lupa. Maya-maya pa, ang inaasahang pagdating ng 2 ulo ng ahas. Isang magandang diwatang nagpakita sa kanya sa harapan mismo ng nakasinding kandila. Isang magandang diwata? Ano pong kailangan niyo sa akin? Patagal ka nang nagsusumamo sa lugar na ito. Ako si Diwata Mananghay, ang tagapangalaga ng burol na ito. At ang inaasahan mong 2 ulo ng ahas, ako mismong nangangalaga sa kanya. Magmula nang iwan siya ng iyong mga ninuno. Nais mo ba talaga siyang pangalagaan? Oo naman o. Hindi naman o ako magtsatsagang magpabalik-balik rito kung hindi ko siya gustong alagaan. Subalit nasa kanyang pagpapasya. Pagbibigay lamang ako ng pahintulot na kung gugustuhin niyang magtungo sa iyo, ay hindi ako umahadlang. Subalit kung sakaling mapasayo siya, wag na wag mong gagamitin ang 2 ulo ng ahas sa kasamaan, sa panglalamang ng kapwa, at paggamit ito sa mahikang itim. Hindi ako ganun. Mabuting tao ako at tumutulong rin ako sa ibang tao sa pamamagitan ng paggagamot. Matapos makapagsalita ni Henyo, bigla na lamang nawala sa kanyang harapan ng diwata. Hindi niya na malaman kung nasa saan na ito. Paulit-ulit siyang muling nagbigkas ng mga usal bilang muling panawag.
Subalit wala nang nagpapakitang diwata. Tahimik pa rin ang paligid. Niwala man lamang kumakaluskos sa mga natuyong dahon. Iniwan na lamang roon ni Henyo ang kanyang alay na manok na muli nang binaktas ang daan papauwi sa kanilang tahanan. Subalit habang naglalakad siya sa isang masukal na daan na unti-unti nang sumisilay ang liwanag ng araw. Isang ahas na 2 ulo ang gumulat sa kanya. Nakahambalang ito sa makipot na daan habang may nakadikit na mutyang kristal sa kanilang katawan na kanilang pinangangalagaan. Wika pa ni Henyo. Ikaw na ba yung hinihintay ko? Ipagkakaloob mo na ba sa akin ang mutyang yan? Dahan-dahan itong lumapit sa kanya at nang nandudo na ito sa kanyang harapan ni hindi na ito gumagalaw. Naanimong ibig sabihin ng 2 ulo ng ahas. Kunin na ang mutya upang pangalagaan at gamitin sa tama. Ipinapangako ko tulad ng pangangalaga ng aking mga ninuno. Iingatan ko ang mutyang ito, pati na rin kayo. At huwag kayong mag-alala, gagamitin ko sa tamang mutyang ito para makatulong sa ibang mga tao. At nang mahawakan na ni Henyo ang mutya, nagulat siya nang maintindihan niyang sinasabi ng ahas. Nagkaroon sila ng koneksyon dahil sa mutyang kanyang tangan-tangan at sa pamamagitan ng kanyang telepathy. Nangungusap ang 2 ulo ng ahas na yon. Nasasama umano sila sa kanyang mga lakad, pati na rin sa kanyang tahanan sa pamamagitan ng anyong espiritu na si Henyo lamang at nang may bukas ng 3 mata ang makakakita sa kanila. Ngayon ay nauunawaan ko na kayo. Sige, sumama kayo sa mga lakad ko, pati na rin sa aming bahay. Matutuwa nito si Itay dahil sa muli na kayong nakabalik sa aming pangangalaga. Nakabuntot na ito sa likuran ni Henyo habang papauwi siya ng kanilang tahanan. At nang makarating na nga roon, masaya niyang ibinalita sa kanyang Itay na kahit natutulog pa ito ay kagad niya nang ginising. Itay, gising na ho, maliwanag ng araw. Abay, natutulog pa ako, Henyo. Ano ba yon? Wala ho ba kayo napapansin sa akin? Napapansin? Ano namang mapapansin ko sa'yo, maliban sa pagmumukha mong yan? Ang Itay naman oo, ito hong nasa kamay ko. Abay, papanong napasayo ang mutyang yan? Sa tinagal-tagal ng panahon, ngayon lamang yan muling nanumbalik sa atin. Wala ho kasi kayong tiwala sa akin, Itay. Sinasabi ko na nga ho sa inyo, di ba? Makukuha ko rin ho ang mutya ng 2 ulo ng ahas. Sa gulat ng matanda ay napaupo ito sa kanyang kinahihigaan. Hinahanap ang nilalang na 2 ulo ng ahas. Dahil sa unang pagkakataon umano, muli niya nang makikita ang pinangangalagaan noon ng aming mga ninuno. Hanggang sa makita niya itong nakapulupot sa may haligi ng tahanan. Sambit pang wika ng matanda. Kay tagal kitang hinanap noon. Kay Henyo ka lamang pala nakatadhana. Mabuti naman at muli kang nagbalik sa amin. Nawala ngayon ang antok mo, Itay. Paano ba yan? Nasa akin na ngayon ang pangangalaga ng ahas na yan. Ako nang bahala sa kanya. Nagbunga rin ang matagal mong pagtsatsaga roon sa pagising ng madaling araw para mag-alay. Anak Henyo, malakas na gamit ang mutyang yan. Lalo na kung makakakuha ka ng tubig sa lawa ng mga engkanto. Tubig ko sa lawa ng mga engkanto? Para saan ko naman ho gagamitin yun? At isa pa, mahirap pong hanapin ang lawa ng mga engkanto. Hindi ho yun basta-bastang nagpapakita. Yon ang pagsubok na kinakailangan mong pagdaanan. Kung nagtyaga ka nga riyan para makuha ang mutya ng 2 ulo ng ahas, makukuha mo rin sa tyaga ang lawa ng mga engkanto. Kukuha ka lamang ng tubig nila at yon ang gagamitin mong pangbabad sa mutyang yan. Akala ko kapag nakuha ko mutyang ito okay na. Kinakailangan pa palang tubig na manggagaling sa lawa ng mga engkanto. Paano naman ho kung hindi ko makita? Ano ho bang mangyayari sa mutya? Sa paglipas ng panahon, unti-unti yang manghihina. Dahil sa hindi na ang ahas ang nangangalaga riyan. Kung di ikaw na, nasa sayo na ang obligasyon ngayon. Kaya kung pababayaan mo lamang yan, muli lamang lalayo sa iyo ang 2 ulo ng ahas hanggang sa sila na muli ang mga lagas sa mutya. Hindi ho pala basta-basta ang magtangan nito. Pero sige, hahanapin kong lawa ng mga engkanto. Nangako ko sa nilalang na yan na patuloy kong aalagaan ang mutya. Itinuro ng matanda kung saan matatagpuan ang lawa ng mga engkanto. Nandoon naman ito sa tuktok ng bundok ng Uring na may kalayuan sa aming tahanan. Hindi ako nag-aksaya ng oras noon, kaya naman sa kinabukasan, maaga pa lamang ay nagtungo na ako sa bundok ng Uring kasama ang aking bagong kaibigan. Nakapulupot ito sa aking braso habang patuloy akong naglalakad.
At sa hindi inaasahan ay may nakasalubungan akong isang magsasaka. Patuloy ang habol ng tingin nito sa akin na para bang may gustong sabihin. At nang hindi na nga ito makatiis, lumapit ito sa akin at nagsalita habang nagwiwika ng, "Amang, kung hindi mo ikagagalit at kung hindi ako nagkakamali, ahas ba yung nasa braso mo?" Sa gulat ko noon ay hindi kaagad ako nakapagsalita. Bahagya akong itinago ang aking braso kung saan nakapulupot ang aking alaga. Saka ko tumugon sa kanya ng, "Paano mong nakikita ang nasa braso ko?" Hindi ko rin po alam. Basta ako nawiwerduhan din sa sarili ko. Kung ano-ano ang nakikita ko eh. Kaya nga wala akong kaibigan dahil sa mga nagpapakita sa akin na hindi ko naman may paliwanag." Ang ibig mo bang sabihin bukas ang ikatlong mata mo? Ganun ang sabi ng karamihan sa akin. May third eye daw ako. Kaya nakakakita ako ng hindi nila nakikita. Patingin nga po ng braso niyo. Wag mo nang tingnan. Totoong bukas ang ikatlong mata mo. At dahil sa linaw nito, nakita mong nasa aking braso. Sabi ko na nga ba hindi ako nagkakamali. Papalapit ka pa lamang dito. Kitang-kita ko na yung ahas na nakapulupot sa braso mo. Isa ka bang antingero? Ang dami mong medalyon. Mahilig lang ako mag-alaga ng gamit. Pero nanggagamot din ako. Nanggagamot ka? Maaari ba akong humingi ng tulong sa'yo? Gusto ko sanang mawala na ang mga nakikita ko. Kasi kahit sa ating gabi habang nagpapahinga ako bigla na lamang ako may mararamdaman. At bigla-biglang may magpapakita sa akin sa loob ng aking silid. Hindi na rin maganda para sa isang normal na taong tulad ko. Minsan na hindi nila ako pinapatulog na kung ano-anong binubulong sa akin. Sige, sandali lang. Maupo ka roon sa mililim ng malaking puno. Nakakaawa ang kalagayan ng magsasakang yon. Totoo ang kanyang sinasabi. Dahil na rin sa kapal ng kanyang eyebag na nangingitim na ang ibaba ng kanyang mata. Dahil na rin sa kulang sa tulog na hindi patanggap ng kanyang isipan ang kanyang mga nakikita patungkol sa kanyang espesyal na kakayanan. Sigurado ka na ba? Isasarado ko ang ikatlong mata mo? Siguradong sigurado. Abala na ito sa pamumuhay ko. Kaya kung papeda lang tuluyan mo nang isara. Gamit ang mga orasyong pangsarado ng mga portal, inusal ko rin ito sa kanyang ikatlong mata upang lubusan na siyang matahimik. Maya-maya pa'y wala na siyang nakikita. Muli kong iniharap sa kanya ang aking braso. Hindi niya na makita ang aking alaga. Kahit na paulit-ulit ko pa itong iharap sa kanyang muka, ay lubusan ang nawala ang kanyang espesyal na kakayanan. Marami ang gustong mabuksan ang kanilang ikatlong mata. Pero ikaw, mas pinili mong ipasara. Ang akala kasi ng iba, magkakaroon sila ng kakaibang kapangyarihan. Ang hindi nila alam, maraming iba't ibang uri ng nilalang ang lalapit sa kanila. Yung mga hindi nakikita ng mga normal na tao. At ang kakibat nun malaking obligasyon. Pero kung may nagturo sana sa'yo kung paano yung gagamitin, marahil ay isa ka ng manggagamot ngayon. Ayaw kong maging manggagamot. Ayos na ako rito sa pag-aalaga ng lupa namin. Sabagay, mas mabuti pa nga ito. Tahimik ang pamumuhay mo. O paano ba yan? Malayo-layo pa rin kasing lalakarin ko. Saan ba ang pupuntahan mo? Sa bundok ng Uring. May kukunin lang ako ron. Mag-iingat ka. May bali-balita dyan na may mga naninirahang aswang sa paligid ng bundok na yun. Alam mo na, may mga misteryong nangyayari. Mahirap ipaliwanag pero may mga tao nang nawawala dyan na hindi na muling nakakababa ng bundok. Wag na wag sila magkakamali sa akin dahil baka mamiligro ang buhay nila kapag kinanti nila ako ron. Sige kaibigan, mag-iingat ka. Salamat ulit sa pagtulong mo sa akin ha. Wala nga naman yon. Kapag nakuha ko ng kinakailangan ko sa bundok na yon, dadaan uli ako rito para kamustahin ka. Muli ko nang binaktas ang daan patungo sa bundok ng Uring. At habang binabaybay ko nga ang paligid nito, unti-unti ay palayo na ng palayo ang distansya ng bawat tahanan hanggang sa may madaanan akong wala nang naninirahan doon. At nang makarating na nga ako sa may paanan ng bundok ng Uring, ramdam na ramdam ko ang presensya ng mga nilalang na patuloy na naninirahan sa burol na yon. Wala man lamang sinabi sa akin si Itay na dito pala nagtatago ang mga aswang na yan. Subukan lang nila akong kantiin, patitikman nilang malalakas na usal na susunog sa kanilang espiritu. Hanggang sa may madaanan akong pahi sa isang barong-barong na tahanan. Matatalim ang tingin sa akin ng mga naninirahan doon. Wika ko pa sa mga ito habang nakikiusap. Makikiraan lamang ako rito. Hindi ho kayo ang pakay ko, kundi ang tubig sa lawa ng mga engkanto. Wag na wag ninyo akong pakikialaman dahil kung sasaktan ninyo ko, magkakagulo tayo. Pati ang iba ninyong mga kasamahan dito ay maaaring madamay. Tugon pa ng matandang babae
na nangungulubot na ang balat. Ay nako iho, huwag kang mag-alala. Maaari ka namang dumaan. Pasensya ka na sa masasamang tingin ng aking mga kasamahan. Inoobserbahan ka lamang nila kung may gagawin kang masama sa amin dito. Wala akong gagawing masama sa inyo. Tulad ng sinabi ko, hindi kayong pakay ko sa bundok na ito. Kaya wag niyo na akong tingnan na masama. Pabuti naman kung gayon. Sige't magpatuloy ka na sa iyong paglalakad. Sa pagtalikod ng matandang babaeng yun na may madungis na pananamit, kapansin-pansin ang kanyang pagngiti. Ngiting nakakatakot na para bang may pinaplano silang masama. Nagpatuloy ako sa aking paglalakad at nang makarating na nga ako sa kalagitnaan ng bundok, ibang grupo naman ng mga kabahayan ang nanduroon na pawang mga kabinataan ang naninirahan na halos kaedad ko lamang ng mga panahong yon. Umarang sa aking daraanan ng isang lalaking may matipunong pangangatawan na nagsasalita ng, May bagong salta. Paano kang nakalusot doon sa matatanda? Bawal na bang dumaan dito? Ang alam ko hindi kayo nagmamayari ng bundok na ito. Naninirahan lang kayo dito, di ba? Kaya kahit sino ay maaaring dumaan. Ba't sumasagot ang isang ito? Hindi mo yata alam ang uri ng aming pagkatao. Alam ko, kayo ang tirador sa bundok na ito kapag may naliligaw na tao. Alam mo naman pala, paano kung hindi ka namin padaanin at manatili ka na lamang rito? Maya-maya ay dumating ang matandang babae na sa kabila ng kanyang katandaan, mabilis pa rin itong maglakad. Magmula roon sa kung saan ko siya unang nakausap, dahan-dahan itong lumapit sa lalaking nakaharang sa aking daraanan at may ibinulong na naging dahilan sa pagalis nito sa kanyang pagkakahambalang. Makakaraan ka na, pero may panahon ka sa amin. Kung ang inaakala mo ay natatakot kami sa iyo, kahit na may iba't ibang uri ka pa ng medalyon sa iyong katawan, wala kaming pakialam dahil kalaban ka namin at ang mga tulad ninyo ang humahad lang sa aming mga plano. Binabalaan ko kayo, itigil nyo na ang kasamaang ginagawa nyo rito dahil kung hindi, makakalaban nyo ko pati na rin ang aking itay. Nagsipagtawanan lamang ang mga ito na hindi sineryoso ang aking mga sinabi. Maya-maya pa'y pinagpatuloy ko ng aking paglalakad hanggang sa lubusang makarating sa tuktok ng bundok ng uring. Habang sa gitna naman noon ay may mga naglalaki ang mga puno na may natutuyong dating pinagdadaluyan ng tubig at may malalaking bato na may kakaibang hugis. Ito na kayang tinutukoy ni Itay? Pero bakit parang naigahan ng tubig ang lugar na ito? Subalit baka sa malalaking bato ang iba't ibang uri ng hugis habang buhay na buhay na kapag tatakang wala man lamang ni isang tubig ang dumadaloy. Ayon sa aking bagong kaibigan, sa pagpatak ng 12:00 ng gabi, lulutang ang lawa ng mga engkanto at yun ang kinakailangan kong abangan upang makahingi ng pahintulot na pagkalooban ako ng kanilang mahiwagang tubig. Sambit pang wika ko sa aking bagong kaibigan na binigyan ko ng pangalang Sean. Kambal na Sean, sigurado ba kayong dalawa? Si Itay kasi kapag nagbibigay ng misyon, wala man lamang binibigay na clue o kahit na anumang uri na mangyayari dito. Tugon ng kambal na ahas na maghintay lamang kami ng ilang oras hanggang sa lubusang sumapit ang gabi at pumatak ang 12:00 ng madaling araw. Nakakabagot naman dito. Puro huni lamang ng ibon ang naririnig ko. At isa pa, nagugutom na ako. Sandali lamang at maghahanap muna tayo ng pagkain. Dagli akong naglakad sa paligid hanggang sa lubusang lamunin ng dilimang lugar, lalo na't natatakpan ng malalaking puno. May nakita akong isang punong hitik sa bunga. Panandalian akong tumambay roon upang doon na kumain. Napakaraming bunga ng kasoy. Ito yung para sa inyo, Sean. Marami na ring nahihinog na bunga na pinagsasalu-saluhan ng mga ibon. Subalit habang nananatili ako roon, may isang malakas na hindi pangkaraniwang huni ng ibon ang patuloy na lumilipad papaikot sa punong yon. Nandito na sila. Hindi talaga sila natatakot sa akin. Palibhasa ba bagito pa lamang ako sa kanilang paningin. Minamaliit na nilang kakayanan ko. Wag na wag lang talaga silang magkakamaling lumapit sa akin dahil pagsisisihan nila na pinagtangkaan nila akong paslangin. Nagpatuloy ang kanilang pag-aaligid sa puno hanggang sa maya-maya pa. Dahan-dahan akong may nasisipat na papalapit sa aking naglalakad habang nasa anyong tao. Natatandaan kong tangkad niya, pati na rin ang matipuno niyang pangangatawan at ang matanda sa kanyang tagiliran. Siya yung babaeng bumulong sa kanya. Sambit pang wika ng nilalang habang patuloy na nag-aangil. Sinabi ko naman sa'yo habang nandirito ka sa bundok na ito, kami ang nag-ahari.
At kahit na isa ka pang antingero, hindi kami natatakot sa'yo. Lalo pat sa mga oras na ito. Kinakailangan na namin ng pagkain, lalong-lalo ng mga kabataang alaga namin. Sariwa pa ang iyong pangangatawan na magbibigay sa amin ng kabusugan sa kumakalam naming sikmura. Subalit habang patuloy siyang nagsasalita, patuloy na rin ang pagbigkas ko ng mga usal na iniihip ko sa aking buong katawan upang magkaroon ng mas makapal na kabal na maaaring makaiwas sa kahit na anumang sugat na manggagaling sa matatalim nilang kuko pati na rin ang kanilang pangil. Bahagya kong iniwan ang kambal na siyon sa puno ng kasoy upang kaharapin ang mga nilalang na gusto akong pagsalu-saluhan. Dito muna kayong kambal sa punong ito. Hindi ko ito inaasahan. Ang akala ko mapayapa ang bundok na ito. Si Itay talaga oo. Kaya pala may sinasabi siyang mga pagsubok. Ito na pala yon. Pero hindi ko sila atrasan. Manatili lang kayo riyan at wag na wag kayong aalis. Sa ilang segundo ko pa lamang na hindi paglingon sa kanila. Nawala ang dalawang nilalang na yun sa aking harapan. Nagpalingaling ako sa paligid. Ang inaakala ko'y nagdalawang isip na sila para umatras. Subalit sa hindi ko inaasahan bigla na lamang itong sumugod sa aking likuran. Napilit akong dinadala ng dalawang nilalang sa ere. Ang isa ay nakakapit sa aking balikat at ang isa naman ay nasa aking paanan na nasa anyo ng malalaking ibon. Bitawan niyo ako. Ayaw niyo talaga akong tigilan Tanggapin niyo ang inkantasyong ito na susunog sa inyong kaluluwa upang matauhan kayo na mali ang kinakalaban ninyo. Subalit habang patuloy akong nag-uusal, may patuloy ring gumagapang sa aking braso, pati na rin sa aking paanan na bago pa man nila ako maiangat, ramdam na ramdam ko ang naghahaba ang buhok ng matandang babae na gumagapang sa aking buong katawan. Subalit bago pa man iyon makarating sa aking bibig, binitawan ko ang usal sa kanilang dalawa na naging dahilan ng kanilang mabilis na pagkala sa pagkakakapit. Pati na rin ang naghahaba ang buhok ng matanda. Sabay na napaugok ang dalawa nang maramdaman nila ang lakas ng usal na patuloy na dumaloy sa kanilang katawan. Mabilis na pumagaspas papalayo. Ang isa pa nga roon ay bumangga sa puno. Alam kong ramdam na ramdam nila ang usal na pamatay ng kanilang maitim na kaluluwa. Samantalang ang ibang mga dapat na kasamahan nito ay susugod. Nararamdaman kong nasa paligid lamang sila. Subalit nagsipagdalawang isip at tuluyan na ring nagsipaghalisan kasama ang kanilang mga kasamahan. Halina kayong kambal na Sean, malapit na rin mag-alas 12 ng madaling araw. Baka hindi natin abutan ang paglabas ng lawa ng mga engkanto. Muling pumulupot sa aking braso ang kambal na ahas. Subalit patuloy pa rin akong nakikiramdam sa paligid at nagbabaka sakaling mayroon pa ring naliligaw na aswang sa bundok na yon na gusto kong kantiin. Alas 11:30 na nang muli kaming makabalik sa natutuyong lawa. Bahagya akong naupo sa may bato habang tinitingnan ang aking katawan. Kung may natamo ba akong sugat sa dalawang yon, paswerte pa rin at wala dahil na rin sa lakas ng kabal na ibinigay sa aking dasal ni Itay. Ang liwanag ng buwan, saktong-sakto. Ilang minuto na lang, dadaloy na ang tubig ng lawa ng mga engkanto. At sa pagpatak nga ng alas 12 ng madaling araw, kitang-kita ng aking dalawang mata ang dahan-dahang pagdaloy ng kumikinang na malinaw na tubig sa mga natuyong bato. Dali-dali akong tumayo, kalmado ang tubig na yon at nang mapuno na nga ang lawa. Isa-isa kong nakikita ang iba't ibang uri ng anyo ng mga engkanto na nagtutungo sa malinaw na tubig upang magsipagligo. Noong una ay hindi nila ako pinapansin, subalit nang matapos kong bitawan ng usal na paghingi ng pahintulot na makakuha ng tubig sa lawang yon, may isang kakaibang nilalang ang dahan-dahang lumapit sa akin na may nag-iisang mata at may malaking bibig, ngunit may malaki at balbo na pangangatawan. Siya mismo nagbigay ng pahintulot sa akin. Isa-isang nagsipagtinginan sa akin ng mga engkanto na ang ibig sabihin ay sumasang-ayon sila na kumuha ako ng tubig at ilagay sa aking daladalang garapon. Maya-maya pa nang makakuha na nga ako, dagli na rin akong nagpaalam sa kanila habang nagpapasalamat. Iniwan kong nagliliwanag ang lawang yon at hindi na ginambala ang oras ng kanilang paliligo. Subalit mas minabuti kong manatili na lamang muna sa isang malaking puno at doon na magpalipas ng oras hanggang sa lubusang magliwanag ang araw upang makaiwas na rin sa gulo na nakaabang sa akin sa ibaba ng burol. Kambal na Sean, dito na muna tayo. Total nakakuha na rin naman na tayo ng tubig. Mas mabuti na yung makaiwas sa gulo. Hintay na lamang nating sumikat ang araw. Kahit papano kontrolado nilang sarili nila at hindi sila ura-uradang umaatake dahil sa liwanag ng araw sa umaga.
Hindi ko na napansin sa ilang oras ng pananatili ko roon habang nakaupong nakasandig sa malaking puno. Nakaidlip na pala ako at ang pumukaw sa akin sa umaga, ang paggapang ng kambal na ahas sa aking leeg na kagad kong ikinagulat. Maliwanag na pala. Pasensya na kayong kambal. Hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Ito na yung tamang oras na muli na tayong bumaba sa burol na ito. At habang muling binabaybay ang daan papaibaba, muli kong nasipat ang mga tahanang nanduroon. At nang maramdaman nila ang aking presensya, isa-isa itong nagsipaglabasan. Patuloy pa rin ang masasama nilang tingin. At ang inihintay ko ay ang muling paglapit sa akin ng matipunong lalaki. Wala na ito roon na hindi man lamang lumalabas. Ibig sabihin lamang noon, pumanaw na ito. Pati na rin ang matandang babae, bakas sa mukha ng mga nilalang, ang patuloy na paghihinagpis sa pagkawala ng dalawang yon. Pabulong ko pang wika habang nakatingin sa kanila na patuloy na naglalakad. Binigyan ko na kayo ng babala, pero pinagtawanan nyo lang ako. Anong napala ng dalawang kasama ninyo? Tubig lamang ng mga engkanto ang kailangan ko rito. Nagmatigas pa rin kayo dahil sa pagiging hayok ninyo sa laman ng tao. Pasensyahan na lang tayo sa sinapit ng dalawa ninyong kasama. At nang lubusan na nga akong makarating sa ibaba ng burol, muli kong nakita ang magsasakang humingi ng tulong sa akin. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya habang abala siya sa pagtatanim ng kanyang binhi. Magandang umaga. Ikaw pala yan. Ano nga bang pangalan mo? Tinulungan mo na ako't lahat-lahat. Hindi ko pa naitanong ang pangalan mo at hindi ko rin naisabi sa iyo ang pangalan ko. Ano ba yan? Ang pangalan ko nga pala ay Henyo. Ikaw anong pangalan mo? Ako si Andre. Pasensya ka na ha. Sa sobrang tuwa ko kasi nang tinulungan mo ko, nakalimutan ko nang sabihin ang pangalan ko. Siya nga pala, mahimbing na ang pagkakatulog ko. Wala nang nanggagambala sa akin. Sobrang maraming salamat talaga sa iyo, Wenyo. Mabuti na lamang at nagawi ka rito sa aming lugar. Siguro talagang tinadhana tayo para makatulong ka sa akin. Kamusta naman yung lakad mo? Naging maayos naman ang lahat. May kunting pagsubok lang na pinagdaanan pero nakuha ko naman ang kinakailangan ko roon. Inabot ka na ng kinabukasan, mabuti at nakababa ka pa at walang masamang nangyari sa'yo. Hindi sila ubra sa akin. Totoong sinasabi mo, may mga aswang ang naninirahan doon. Alam mo Henyo, matagal na silang naninirahan dyan at matagal na rin silang nanggagambala rito. Marami na ang hayop namin ang nawala eh. Wala namang mga kawatan sa aming lugar. Pero ang mas kinababahala namin, yung mga kabataang nawawala rito. Pati na rin yung ibang mga taong nagagawi sa bundok na yan. Baka naman matulungan mo kami, Henyo. Matagal na namin pinoproblemang naninirahan dyan. Wala namang kaming kakayanan na sagupain sila. Kahit na nga kapitan namin eh, takot magtungo sa bundok na yan. Paminsan-minsan pa, dumadapo sila sa ibabaw ng aming bubungan. Naghahanap ng makakain. Kaya kung hindi kami alerto, sigurado, pati kami ginawa na nilang hapunan. Kaya nga kung mapapansin mo mga tahanan dito, may mga nakalagay na cross na kahoy na pangontra sa may pintuan. Pati na rin sa mga bintana. Kaya kung matutulungan mo kami Henyo, mawawala na ang takot ng mga tao rito. Lalong-lalo ng mga kabataan. Hayaan mo Andre. Kakausapin ko si Itay patungkol dyan. Kung ano yung maaari naming maitulong sa inyo. Pero sa ngayon kinakailangan ko siguro munang umuwi. Wala pa kasi akong maayos na tulog. Sige Henyo, maraming salamat uli. Pero umaasa akong babalik ka rito dahil alam kong may mabuti kang kalooban. Sa pagtulong mo pa lamang sa akin hindi mo naman ako kilala. Subalit pinaglaanan mo ako ng oras. Dagli na akong nagpaalam kay Andre dahil sa nakakaramdam na rin ako ng matinding antok. Habang bitbit ang tubig na nanggaling sa bundok at sa muli kong ang pagbabalik sa aming tahanan. Nandoon si Itay sa labas na nagpapakain ng kanyang mga alagang kambing at nang masipat na nga ako nitong papalapit, bungad na wika pa nito sa akin habang nakangiti. Kamusta naman ang naging lakad mo, Henyo? May nakuha ka bang tubig sa lawa ng mga engkanto? Meron ho, Itay. Pero bakit nakangiti ho kayo sa akin? Wala naman. Nakita ko lamang ang progreso mo. Kamusta ang pagsubok na pinagdaanan mo roon? Yun na nga ho, Itay, ang kinasasama ko ng loob sa inyo. Ni hindi nyo man lamang sinabi sa akin na may mga aswang palang naninirahan doon. Mas mabuti na yon upang nasubukan mong iyong kakayanan. Hindi yung kolekta ka lamang ng kolekta ng mga gamit na hindi mo naman sinusubukan. Ano bang nangyari anak? Ayun Itay, dalawa sa kanilang kasamahan ay napaslang ko. Binigyan ko naman sila ng babala. Pero nung gabi sinugod pa rin nila ako. Kaya ayun, kinabukasan pinaglalamayan na sila. Ngayon ay alam mo na may mga nilalang dito sa mundo na hayok sa laman ng tao. Ano bang pinaplano mo? Mabuti na rin ho at nasabi nyo yan. Humihingi ho ng tulong ang mga naninirahan sa ibaba ng burol. Pero ang sabi ko naman pag-uusapan pa natin.
Ginagambala ho sila Ronnie tay. Wala silang normal na pamumuhay na kapag sumasapit ng dilim, maaga na silang nagsasarado ng kanilang mga tahanan. Dahil na rin sa takot na mawalan pa sila ng mga mahal sa buhay. Kung gayon, pag-isipan nating mabuti. Matagal na panahon na rin akong nagawi sa lugar na yon. Dumami na naman pala sila. Siguro'y kinakailangan na nating linisin ang bundok na yon upang magkaroon ng kapayapaan ng mga naninirahan sa ibaba ng burol. Sumasang-ayon ka ba sa naiisip ko, Henyo? Oo naman ho itay. Kung ano man ho ang pinaplano ninyo, sasama ho ako. Pero sa ngayon ho itay kinakailangan ko muna sigurong matulog. Inaantok na ho ako. Ay sige, pero bago ka matulog, ang kristal na mutya ng ahas, wag mong kakalimutang ibabad sa tubig. Sige na, magpahinga ka na roon. Kinahaponan, nang paglabas ko sa aking silid, dinig na dinig ko ang boses ni Itay. Patuloy itong nagdarasal sa kanyang altar at nakita kong nandoon sa kanyang harapan ang kanyang pinakaiingatang kampilan na kahit sa kanyang pagtulog ay katabi niya ito. Nagtungo ako sa aming mesa para kumain. Patuloy ko siyang tinitingnan at nang matapos na nga ito sa kanyang pagdarasal, tagling kinuha ang espada sa may altar at saka lumapit sa akin. Sambit pang wika ng matanda habang tangan-tangan ng kampilan ng kanyang dalawang kamay. Tapos ka na bang kumain, Henyo? Papatapos na ho itay. Bakit ho ba? At saka, bakit dala-dala ninyo ang kampilang yan? Madalas nakatago lamang yan dun sa iyong silid. Pero ngayon, kinargahan mo ng mga usal. Mas pinalakas ko lamang siya ngayon dahil alam kong kakailanganin mo ito. At matagal mo nang pinapangarap na mapasayo ang kampilan. Bakit ho? Ibibigay niyo ba siya sa akin? Ganoon na nga, Henyo. Tanggapin mo ang kampilang ito at ang mutya ng ahas, ang kombinasyon ng kampilan upang mas lalo itong lumakas na ang inaakala ko noon, papapasakin ang mutyang yan. Kaya naman bilang kombinasyon, ikaw na ang mangangalaga ng aking pinagkakaingatan. Muling dadanak ang dugo ng mga aswang sa pamamagitan ng talim ng espadang ito. Walang pagdadalawang isip kong tinanggap ang kampilan at nang mapasa kamay ko na nga ito, kakaibang bigat ang dumaloy sa aking buong katawan na nagmula sa espadang iyon. Bakit ho ganito itay? Para ho akong lalagnatin. Ang bigat ho ng aking katawan at may dumadaloy hong mainit na hindi ko alam kung papaanong nanunuot sa aking balat. Sa unang pagtanggap mo lamang yan, Henyo, masasanay rin ang iyong katawan. At kapag nagkaisa na ang mutya ng ahas pati na rin ang kampilan, gagana ang iyong pakiramdam. At kapag nasanay ka na, magtutungo na tayo sa nasabing burol upang iligtas sa kapahamakan ng mga taong naninirahan doon. Sa paglipas ng ilang mga araw, patuloy kong pinakikiramdaman ang aking katawan. Hindi siya sumasang-ayon sa gusto ko at tuluyan nga akong nagkaroon ng karamdaman. Ayon sa matanda, hindi naging balanse ang dumaloy na enerhiya sa aking katawan. Kaya naman mas lalong bumigat ang aking pakiramdam dahil sa lakas ng enerhiya na nagmumula sa kampilan na ipinamana pa ng aming mga ninuno. Mabuti pang magpahinga ka muna, Henyo. Ibalik mo na muna sa akin ang pangangalaga ng kampilan upang manumbalik ang iyong lakas at mawala na ang iyong karamdaman. Huwag mong pilitan ang iyong sarili para lamang sabihin sa iyong isipan na malakas ka na kayang-kaya mong kombinasyon ng kampilan pati na rin ang mutya ng ahas. Siguro nga'y nagkamali ako sa maagang pagkakaloob ko sa iyo dahil hindi pa handa ang iyong katawan para pangalagaan ito. Hindi ho itay, kaya ko ho ito. Huwag niyo akong alalahanin. Nag-iinerte lang ho katawan ko pero kayang-kaya niyang tanggapin ang ipinararamdam ng kapangyarihan ng kampilan pati na rin ang mutya ng ahas. Ikaw ang bahala, subalit magtitiis ka sa sitwasyong yan hanggang sa lubusang manumbalik ang iyong lakas at gaan ang pangangatawan. Lumipas pa ang ilang mga araw, naglakad-lakad ako sa labas ng aming tahanan. Dahan-dahan ang sumasang-ayon ng aking katawan na nasasanay ng tangan-tangan ko ang kampilan at bilang bagong tagapangalaga. Pinapakain ko ito ng dasal dahil sa mga nakaukit na salita na nandoon sa espadang yon. Mga lihim na salita ng Latin. Kaya pala ganito ito kalakas na parang may kargang malakas na sumpa na kung sino man ang magtatangan, kinakailangang handa para kayanin ang buong katawan. Dahil kung hindi, ikamamatay o ikababaliw ng taong magtatangan ng ganitong uri ng kampilan. Walang halong pag-iinarte, mabigat siya sa katawan na para bang araw-araw akong may sakit. Ang hirap ipaliwanag.
Mukhang nasasanay ng iyong katawan, Henyo. Siguro ilang araw na lang, magiging maayos ng iyong katawan at mawawala na ang ganyang uri ng pakiramdam. Kaya ihanda mo na ang iyong sarili. Lilinisin natin ang bundok ng Oreng. Umanda sila ngayon. Ang paghahari-harian nila sa burol na yon ang magtutulak sa kanilang kapahamakan. At tayong dalawa lamang sa panahong ito ang maaaring gumawa noon. Sa pagsapit ng dilim, habang nandoon akong nakatayo sa may pintuan, pinagmamasda ng kalangitan nang bigla kong mapalingat. Naramdaman kong may nakatayo sa aking harapan sa di kalayuan. Kulay itim ang kanyang pananamit at animoy nag-aangil habang nanlilisik ang mga mata na kanina pa palang nagmamasid sa akin. Sambit pang wika ni Itay nang lumabas na ako sa aming tahanan. Anak, Henyo, ang kampilan. Wag na wag mong kalilimutan. Kakambal na yan ang iyong buhay ngayon. Sige na't dalahin mo. Huwag kang masyadong umasa sa mga usal. Mas mainam na tangan-tangan mo ang kampilang yan. At tinitiyak ko sa iyo na sa paglapat pa lamang ng espadang yan sa kanilang katawan, para silang malambot na katawan ng saging sa tuwing madadampian sila ng matalim na kampilan. Sige ho, Itay. Mukhang may bisita ho tayo ngayon. Nasundan ho yata ako. Ikaw na ang bahala sa kanya. Magpapahinga lamang ako rito. Sabay sindi ng kanyang tabako ang matanda. Umupo lamang ito sa loob ng aming tahanan habang kumukuya-kuy ng kanyang paa na animoy hindi nagdududa sa aking gagawin habang tangan-tangan ko ang kampilan na kanyang ipinagkaloob sa akin. Napansin ko na dahan-dahang lumalayo ang nilalang. Pilit ako nitong pinasusunod sa mas madilim na lugar at nararamdaman kong patibong yon. Siguradong may mga kasamahan pa siyang nandoon na naghihintay lamang sa akin. Sabi ko na nga ba, papasyalan niyo ako rito. 1, 2, 5 pala kayong magkakasama. Ang lakas naman ng loob ninyo para magtungo pa sa aming tahanan. Naparito kami upang ipaalam sa iyo na kinakailangan ka naming paslangin bilang kabayaran sa pagpaslang mo sa aming pinuno. Pinuno? Ibig niyo bang sabihin ang matandang babae o yung matipunong lalaking agresibo pero wala rin namang nagawa sa akin? Kaya kung gusto ninyo akong paslangin, wala bang mangyari yon? Marahil ay lakas lamang ng loob ang pinunta nyo rito o kaya naman ay daladala ng inyong galit. Ngayon pa, na kahit na magsama-sama pa kayo, mas lalo kayong walang magagawa habang nasa akin ang kampilang ito, pati na rin ang mutya ng ahas. Ang matandang pinuno, sa tinagal-tagal ng panahon, sa iyong mga kamay pa siya napaslang. Kaya hindi kami makapapayag na ang isang tulad mong bagito ang yuyurak sa aming katauhan bilang nasa lahi ng mga aswang. Kasalanan ko bang atakihin nila ako? Di kung sana hanggang ngayon, nabubuhay pa sila kung hindi nila ako pinakialaman. Nagkamali sila ng taong binangga. At ihanda ninyo ang inyong sarili dahil lilinisin namin ni Itay ang bundok na yon upang lubusan ng mabawasan ng mga tulad ninyo. Sabay atake ng nilalang na nanggagalaiti sa galit gamit ang kanyang matatalim na kuko at ang kanyang pangil. Ni hindi man lamang ito umubra sa aking kabal, pati na rin sa aking balabal. Kaya naman dagli ko siyang tinagpas gamit ang kampilan para lamang katawan ng saging ang aking tinatamaan habang tumutulo ang mabahong dugo na dumadaloy papaibaba sa aking kampilan. Tumakas na tayo. Hindi natin kayang lalaking yan. Napakatalim ng kanyang kampilan. Para lamang niyang hiniwang katawan ng ating kasamahan. At naputol na ito. Paano na lamang tayo? Tara na! Dali-dali silang nagsipagpulasan. Naiwan na lamang doon ang katawan ng isa nilang kasamahan. Tinabunan ko ito ng mga natutuyong dahon, saka sinunog at muli nang bumalik sa aming tahanan. Magugas ka roon ang kamay, Henyo, pati na rin ang iyong kampilan. At pagkatapos mo roon, ilagay mo sa may altar ang espadang yan. Sabay tayo magdarasal mamaya. Maghahanda tayo para bukas. Sigurado kung makakabot sa kanila ang mga pinagsasasabi mo. At sana naman ay huwag pa silang magsipaglikasan doon dahil sa nangyaring pagpaslang mo sa kanilang kasamahan. Mas mabuti na Itay na magsipaglikasan sila ron para manahimik na yung barangay doon sa ibaba ng burol. Ano ka ba, Henyo? Hanggat hindi pinapaslang ang mga yan, pabalik-balik lamang sila roon sa lugar na yon. Bahagyang magtatago sa ibang burol at kapag wala nang makain, muling babalik kung saan sila naninirahan at muli na namang patuloy na manggagambala. Paulit-ulit lamang ang nangyayari. Kaya kinakailangan silang linisin. Planchado ng lahat ng plano. Maya-maya pa'y magkasabay kaming nagdasal ni Itay. At habang nasa kalagitnaan na kami, hindi namin inaasahan ng malakas na katok sa aming pintuan.
Nagmamadali itong humihiyaw at humihingi ng tulong para sa buhay ng kanyang pamilya. Mang Roneo, humihingi ako ng tulong sa inyo. Pagbuksan niyo ang pintuang ito. Nangangailangan ho ng tulong ang pamilya ko. At sana lamang po abutan pa natin silang buhay sa aming tahanan. O Mang Joshua, ano bang nangyari? Bakit nagmamadali ho kayo't umiiyak? Enyo, may mga kakaibang nilalang na umatake sa aming tahanan. Ngayon lang, hindi ko nga alam kung saan sila nanggaling. Nandoon ang pamilya ko't naiwan. Tumakbo akong paparito para humingi ng tulong sa inyo. Samahan niyo akong magtungo roon at baka abutan pa natin silang buhay. Nagmamadali kaming nagtungo roon sa tahanan ni Mang Joshua at dahil nga sa medyo may kalayuan ito, tatakbo naming binaybay ang daan at nang makarating na nga sa tahanang yon, sira-sira ang kanilang bubungan. Wala na ang pamilya roon ni Mang Joshua, 2 bata, pati na rin ang kanyang asawa. Mas lalong humagulhol sa pag-iyak ang mama. Napaluhod na lamang ito sa lupa habang patuloy na pinagmamasdan ang kanyang tahanan. Paulit-ulit niyang sinisipat ang paligid ng kanyang bahay sa pagbabaka sakaling nandoon lamang ito na baka nagtatago. Subalit ni Isay walang nagpaparamdam. Wala kami ibang sospecha ni Itay kundi ang mga nilalang na mismong nagtungo sa aming tahanan at ang kanilang bilang ganti ay ang pagpaslang ng ibang taong naninirahan doon upang ipaalam sa amin na hindi sila titigil na gumawa ng kasamaan sa bawat sityo. At sa paulit-ulit naming pagtanong kay Mang Joshua kung ano ang itsura ng nilalang na kumuha sa kanyang pamilya, isang uri lang ng postura ang sinasabi nito, malalaking ibon na may mga naghahabaang kuko pati na rin ang kanilang pangil. Subalit ang anyo nito ay animoy isang malaking paniki. Muling wika pa ni Mang Joshua habang nanginginig ang kanyang buong katawan at patuloy na umiiyak. Anong gagawin ko? Paano ko hahanapin ang pamilya ko ngayon? Nakakatakot ang kanilang itsura at ang naghawa ko na lamang ng mga oras na yon ay tumakbong papalayo at humingi ng tulong sa inyo. Mahahaba ang kanilang pangil at nalilisik ang kanilang mga mata. Nakakatakot. Uminahon ho kayo Mang Joshua. Paano ho tayo magsusuplong nito sa pulis kung ganyan ho ang sasabihin natin? Hindi ho sila maniniwala at baka sabihin pa ho tayong gumagawa lamang ng mga kwento para pagtakpan ang nangyari. Kung yun ang nakita ko Enyo, yun naman ang tunay na nangyari. Ano bang sasabihin ko sa kanila? Wala tayong magagawa kung hindi maniniwala ang mga otoridad. Si Mang Joshua na mismong nagsasabi, yon ang kanyang nakita. Subalit sa mga tulad nating albularyo, sa pagtingin pa lamang sa tahanang ito, hindi pangkaraniwang nilalang ang sumalakay, lalong-lalo nang hindi magnanakaw. Dahil sa ang kanilang bubungan ay winakwak ng mga nilalang na yon. Kinukumpirma namin sa iyo Mang Joshua, aswang ang umatake sa inyong tahanan. Kinabukasan, usap-usapan na sa aming barangay ang nangyari sa tahanan nila Mang Joshua, pati na rin ang pagkawala ng kanyang pamilya roon hanggang sa dumating ang mga kapulisan. Tulad nga ng iniisip namin, hindi sila naniniwalang aswang ang kumuha sa pamilya ni Mang Joshua, kundi mga bandido umano na tinatakot lamang sila upang kunin ang kanilang mga ari-arian hanggang sa isama ang kanyang pamilya. Subalit ng isang mga gamit roon ay walang nawala. Kaya papanong mga bandido iyon, nagkipit balikat na lamang kami noon ni Itay at kinausap si Mang Joshua. Panandalian siyang nanatili sa aming tahanan at bahagyang naudlot ang aming pinaplano dahil na rin sa awa namin sa nabiktima na nagkaroon ng matinding karanasan sa kamay mismo ng mga aswang. Natutulala ka na naman ho Mang Joshua, magkape ka ho muna. Enyo, paano kung hindi matutulala? Kitang-kita mismo ng 2 mata ko kung paano nilang warakin ang aming bubungan. Yari lamang yun sa pawid, kaya madali lamang para sa kanilang warakin yun. At sa pagdungaw nila sa butas ng bubong, kitang-kita ko ang kanilang itsura. Hayaan niyo Mang Joshua, kami na hong bahala raw ni Tay. Pero hindi ho namin may papangako sa inyo kung makukuha pa ho nating buhay ang pamilya mo o wala na ho sila. Makalipas ang ilang araw, nang lubusan ng nanumbalik sa dati si Mang Joshua, dahan-dahan niya nang inayos ang kanilang tahanan. Habang kami ni Itay ay naganda na patungo sa bundok ng Uring upang linisin ang mga salot roon na patuloy na namimirwisyo sa mga normal na taong naninirahan sa bawat sityo. At sa pagpatak ng 3:00 ng hapon, binaybay na namin ni Itay ang daan hanggang sa muling magawi sa lugar nila Andre.
Inabutan pa namin siya roon, subalit naghahanda na ito sa kanyang pag-uwi dahil sa papahapon na hindi sila nagpapaabot ng takip silim sa daan upang makasiguradong hindi sila mapapahamak sa kanilang lugar. Pagtawag na wika ko pa sa magsasaka. Andre, kamusta ka na? Muli kang nagawi sa amin, Henyo. Akala ko, kinalimutan mo na kami. Salamat naman at muli kang nakabalik sa aming lugar. Ayos lang naman ako. Hanggang ngayon nga wala na talagang nanggagambala sa akin. O sino yung kasama mo? Ang tatay Roneo ko. Di ba sabi ko sa'yo, babalik ako rito kasama si Itay? Magandang hapon po. Ibig mo bang sabihin ninyo, muli kang aakyat sa bundok na yon tulad ng ipinangako mo sa akin? Ganoon na nga, Andre. At isa pa marami na rin ang nadadamay. Pati sa barangay namin, nakarating na ang mga aswang na naninirahan sa bundok na yan. Pag-iingat kayo, Henyo. Sa katunayan nga sa pagalis mo pa lamang dito noon, nang tuluyang sumapit ang gabi. Para bang galit na galit sila. Umatake sila sa mga tahanan dito. Hindi ko nga alam kung anong nangyari. Mas tumindi sila ngayon na para bang may kasamang paghihiganti. Kaya nga may daladala akong bulo ng kawayan. Pati sa bahay namin, pinaglalagyan ko na roon. Kaya hindi sila basta-bastang nakakasampa sa aming babungan. Henyo, kung pahihintulutan tayo ni Andre, mas mabuti sigurong manatili muna tayo ng ilang oras sa kanilang tahanan. Maaga pa para akitin ang bundok na yan. Hintayin natin ang kanilang pagbabagong anyo upang sa gayon, walang pag-aalinlangan ang pagpaslang natin sa kanila at kung sino man ang umatake, sila ang una nating papaslangin. Andre, pasensya ka na kung makakaabala kami sa inyo. Maaari ba kaming pagpalipas ng oras sa inyong tahanan? Oo naman, Henyo. Ikinagagalak kong manatili kayo roon kahit na ilang oras pa Mas ligtas ang pamilya ko kapag kasama ko kayo. Dagli kaming nagpalipas ng oras sa tahanan nila, Andre. At sa pagdating nga namin doon, ipinaganda pa kami ng pagkain. Panandalian akong lumabas ng kanilang tahanan. Kapansin-pansin nga roon ang mga bulo ng kawayan na nakalagay sa bawat paligid ng kanilang tahanan. Pati na rin sa kanilang bubungan ay may mga nakabang na matatalim na dulo ng bulo. Maya-maya pa sa makalipas na ilang oras ng pananatili namin doon, nagpaalam na rin kami kila Andre at muli naming binaybay ang daan gamit ang nag-iisang gasera na nagbibigay liwanag sa aming dinaraanan. Nakakabinging katahimikan ng lugar na ito. Mga huni lamang ng kuliglig ang ating naririnig. Subalit sa lubosang pagsapit ng dilim, nandiriyan ang malalakas na huni ng ibon na nagbibigay ng matinding takot sa mga taong naninirahan dito. Noong una kong magawi sa lugar na ito, mas marami pa noon ang tahanan. Subalit ngayon, mabibilang mo na lamang sa iyong daliri. Itay, nandirito na ho tayo sa may paanan ng bundok. Muli ko na namang nararamdaman ang malakas nilang presensya sa lugar na ito. At sa una nating daraanan sa pagsampa sa burol, may mga tahanang matatanda ang naninirahan. Lahat sila ay nasa lahi ng mga aswang at pagkatapos naman noon, sa unahan ay mga kabataan. Wala akong pinagkaiba. Iisa lamang sila ng lahi. Pinaghiwalay lang nila ang mga kabataan sa matatanda. Kung gayon, Henyo, kinakailangan nating maghiwalay. Sa unang grupo ng mga aswang, doon ako mananatili upang linisin sila at magtungo ka naman sa tahanan ng mga kabataan. Mag-iingat ka dahil mas mapapusok ang mga kabataang yon. Kaya sila pinaghiwalay. Gamitin mo ang lahat ng kakayanan na natutunan mo. Lalong-lalo ng kombinasyon ng kampilan pati na rin ang mutya ng dalawang ulo ng ahas. Sigurado kung walang makakagabi sa iyo, anak, habang tangan-tangan mo ang dalawang yan. Sa pagbaybay namin ng makipot na daan, doon na nagsimulang marinig namin ang huni ng malalaking ibon na para bang nanggagaling ito sa kaliwa at paminsan-minsan naman ay sa kanan. Mabibilis sila na kung saan-saan ang gagaling. Subalit hindi sila lubusang umaatake na para bang may hinihintay lamang silang hudyat hanggang sa makarating kami sa tahanan ng mga matatanda. Nagsipagdapo sa malalaking puno ang umaligid sa amin hanggang sa may kumompronta na dalawang matandang babaeng walang saplot subalit nababalot ng putik sa kanilang katawan na nagmula pa sa kanilang ginagawang ritual para sa kanilang pagbabagong anyo. Sambit pang wika ng huklubang matanda. Inaasahan na namin ang pagtungo ninyo rito. Nakahanda kami at hindi namin nilisan ang lugar upang ipagiganti ang pagkamatay ng aming pinuno. At kung ano man ang nangyayari sa bawat sityo, yun ay pangangailangan ng aming katawan upang tuluyan kaming mabuhay sa mundong ito. Pati na rin ang mga kabataang nagmana sa sumpa ng aming lahi. Kaya hindi nyo kami mapipigilan
Ngayon ay pagbabayaran ninyo ang ginawa ninyo sa aming pinuno. Lalong-lalo ka ng bata ka dahil ikaw ang kumitil sa buhay ng aming kasamahan. Dahil sa panggagalaiti sa galit ng matandang yon, unti-unting nagbabago ang kanyang anyo, pati na rin ang mga kasamahan nito na nagmumukhang malalaking paniki at naglalabasan ng matatalim na pangil, pati na rin ang kanilang kuko na ginagamit nilang pangkalmot sa mga taong kanilang binibiktima. Henyo, ako nang bahala rito. Magtungo ka na sa kabataan. Wag na wag kang magtitira ni isa. Ayon sa napag-usapan natin, bilisan mo. Tatakbo akong nagtungo roon habang si Tatay Roneo. Kitang-kita ko habang ako'y patuloy na papalayo. Isa-isang nagsipagsuguran sa kanyang matatandang aswang habang gamit ang kanyang kaalaman. Pinapaslang ito ni Tatay nang wala man lamang kalaban-laban sa kanya dahil na rin sa pagiging bihasa sa pagpaslang sa mga aswang. Hindi pa man ako lubosang nakakarating sa kanilang mga tahanan. Sinalubong na ako ng mga ito. Subalit gamit ang aking matalim na kampilan, isa-isa ko silang tinagpas habang nasa anyo ng mga nilalang na aswang. Napahinto sila nang makitang unti-unting bumabagsak ang iba nilang mga kasamahan. Sambit pang wika ng nilalang na bagong namumuno sa kabataang aswang. Sino ka ba talaga? Unti-unti mong inuubos ang aming lahi. Wala kang karapatan na paslangin kami. Walang karapatan? Paano na lamang ang mga pinapaslang ninyong mga walang labang tao? May karapatan ba kayong paslangin sila? Tahimik silang namumuhay sa bawat sityo. Pero anong ginagawa ninyo? Ginagambala ninyo ang kanilang pamumuhay. Sino sa inyo ang nanggambala sa aming sityo at pinakialaman ng isang pamilya roon? Wala ni isang nagsalita sa kanila habang tahimik na nagmamasid at unti-unting lumalapit sa akin hanggang sa tumambad ang 4 na nilalang na muling nagwika sa aking harapan ng, kami lamang naman ang pumaslang sa pamilyang yon. Maswerte pa nga yung lalaki. Nakatakas siya. Pinagsalo-salohan namin yung bata. Pati na rin yung kanyang magulang. Dinala namin dito at ang kanilang mga buto ay itinapon namin sa gubat. Isang masarap na gabihan ang nakuha namin sa inyong lugar. Yun ay bilang ganti sa ginawa mo sa aming kasamahan. Nakakatuwa mang isipin na ang katulad mo ay may pakialam pa rin sa kanila kahit na hindi mo sila kaano-ano. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa kanila. Ngayon ay halos mabaliw na ang pamilyang naiwan doon dahil sa kagagawa ninyo. Mga lapastangan, umanda kayo. Susunduin na kayo ngayon ni kamatayan. Dagli ko silang muling inatake, isa-isa, at harap-harapan ko silang pinapaslang. Kakaibang lakas ang nararamdaman ko ng mga panahong yon na habang unti-unti ko silang inuubos. Ibang kapangyarihan din ang dumadaloy sa aking katawan nang gagaling ito sa kampilan. Pati na rin sa kristal na mutya ng ahas. Sige lang at huwag niyo siyang tigilan. Manghihina rin ang isang yan. At kapag nangyari yon, ako naman ang susugod sa kanya upang lubusan siyang paslangin. At iaalay ko ang kanyang katawan sa mga namayapa nating kasamahan at pinuno. Hindi mangyayari yon. Uubusin ko kayo hanggang sa ikaw na lamang matira at magtutuos tayo sa ginawa ninyo, mga demonyo. Nagpatuloy ang sagupaan. Hindi ko na rin alam noon kung anong nangyayari kay Tay sa ibaba hanggang sa maya-maya pa narinig ko ang kanyang boses na nagsasalita ng, Henyo, narito lamang ako sa iyong likuran. Ipagpatuloy mo lamang yang iyong pakikipaglaban. Tutulungan kita hanggang sa lubusang malinis ang bundok na ito na pinamumugaran ng masasamang uri ng nilalang. Naging panatag ang pakiramdam ko noon nang marinig ko ang boses ni Itay at mas lalo kong ginanahan sa pakikipaglaban. Nanlaki ang mga mata ng pinuno nang makita niyang dalawa na kaming nakikipaglaban at nilipol na ni Itay ang mga matatandang aswang. Nang unti-unting humupang tensyon, 6 na lamang sa mga ito ang natitirang nakatayong nakaambang para sumugod. Kabilang na roon ang kanilang bagong pinuno. Magsisindi lamang ako rito ng tabako. Ikaw na ang bahala sa 6 na yan. Ipinauubaya ko na sila sa iyong mga kamay, lalong-lalo na ang pinunong yan. Ikatutuwa ng kampilan ang pagpaslang sa mga pinunong aswang na nagbibigay ng lakas sa kanya. Kaya pala mas lalo kong lumalakas. Inihigop ng kampilang ito ang mga lakas ng aswang kaya hindi ako nakakaramdam ng pagod. Umanda ka, pinuno. Ako mismong kikitil ng buhay mo gamit ang kampilang ito. Nanatili ang matanda sa kanyang pagkakaupo habang iniitit ang kanyang daladalang tabako.
Pansin ko rin na nakaramdam siya ng matinding pagod dahil nga sa wala na sa kanyang kampilan na kanyang pinagkukuhanan ng lakas sa tuwing makikipaglaban ito ng harap-harapan. Sige ho itay, magpahinga lamang ho kayo riyan. Ako na hong bahala sa 6 na ito. Subalit sa paglingon ko sa 6 na nilalang, kaagad na sumugod ang 4 roon nang wala man lamang pag-aalinlangan. Umanda ka, tatagos rin ang matatalim naming koko dyan sa katawan mo. Subalit tulad ng dati, kahit na anumang gawin nila, wala pa rin silang kalaban-laban. Dagli kong pinaslang ang 4 na yon at isinunod ang isa hanggang sa ang matira na lamang ay ang kanilang pinuno. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang galit na dahan-dahang lumapit sa aking harapan. Hindi ako natatakot sa'yo. Harap-harapan kitang lalabanan gamit ang aking kakayanan. Kaliwat ka ng kalmot hanggang sa mahawakan ako nito na kumagat sa aking braso at nang dahil doon, dagli kong itinarak sa kanyang papailalim ang mahaba kong matalim na kampilan. Bumitaw ka na sa aking braso. Kahit na anumang gawin mo, hindi kayo magwawagi sa amin. Kabutihan lamang ang palaging magwawagi, hindi ang katulad ninyong masasama. At sa lubusang panglalambot ng nilalang, inawakan ko ito sa kanyang leeg at dahan-dahang iginilit sa kanya ang matalim na kampilan. Sambit pang wika ng nilalang habang unti-unting nararamdaman ng sakit at pagdaloy ng dugo sa kanyang leeg. Sige, paslangin mo na ako. Wala nang silbi ang buhay kong ito. Mas nanaisin ko pang pumanaw kaysa mamuhay ng mag-isa nang wala na ang aking mga kasamahan. Ikaw ang nagtatanga ng mahiwagang kampilan, pati na rin ang mutya ng 2 ulo ng ahas. Okay mga kaiwaga, napakaganda ng kwentong ito. Itinuloy pa rin ni Henyo ang pagpaslang sa pinunong yon at nang matapos na nga ang kanilang pakikipaglaban, sinunog ng magama ang mga labi ng mga aswang, pati na rin ang mga tahanan nito. Nagmistulang maliwanag na buwan ng paligid ng bundok na yon dahil sa unti-unting pagkain ng apoy sa kanilang mga barong-barong na tahanan at katawan. Marami pong salamat sa nagpadala ng kwentong ito na itinago natin sa pangalang Henyo. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito mga kaiwaga, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan, pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kaiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga.